So mga sangkay sa mga pasabog na ginawa ng mga sinasabing dating Marine, no, na ngayon ay nabubuking na ang ilan sa mga ito ay hindi naman pala talaga miyembro ng kasundaluhan. Ngayon mga sangkay, may mga nabibisto pa. Ito na nga ang sinasabi ko mga sangkay na sa unang lapag mukhang kapanipaniwala po yan. Ilang beses na po ako nabiktima sa ganyan eh. Unang lapag, wow, grabe, ang tindi na ito. Pero yung aftershock niyan, mga sangkay, after po ng ilang mga oras, isang araw, yung mga mga sangkay, kasunod na ng pagyanig, lumalabas na po kung anong totoo. So doon po mapapakamot ulo yung ilan. "Oh, anak ng toko, akala ko totoo yun." Ngayon mga sangkay, ito na, pag-uusapan po natin ang matinding revelasyon. Alright? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, i-check nyo po sa baba ng video na to. Makikita nyo po dyan yung subscribe. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, rekta tayo mga sangkay. Ito kasing itong lawyer na sinasabing, ayan, nagsiwalat mga sangkay ng mali-maleta daw po na inihatid kay la PBBM. May mga issue din pala ito. Ayan, ngayon kasi hahabulin ni Trillanes daw itong taong to. Ayan po mga sangkay, hinanap po niya 2019, nakalagay po dito, Happy Birthday President Duterte. Ayan po. Kaya sabi ni Antonio Trillanes, kaya naman pala. Tapos ito yung sumunod. Itong si Baligod. Sabi dito, nung mga sangkay, 12 years ago, na si Miriam muntik di umano, isama mga sangkay. Yan po. Senator Miriam Defensor Santiago is studying whether to file a disbarment case against lawyer of pork barrel scam whistleblowers Levito Baligod for allegedly drawing up a list that included her name on the list who were allegedly involved in the anomaly. So muntik daw po isama Hindi muntik, sinama daw po ang pangalan niya mga sangkay sa listahan. Itong si Miriam, nagalit si Miriam. So sa madaling sabi, mahilig palang manabutahe, no? Ayan po, Santiago was referring to the list of whistleblower Benhur Luy that named her and the other personalities who supposedly transacted with Janet Lim Napoles, that alleged mastermind of the pork barrel scam. O ngayon mga sangkay, maliban dyan, ngayon nakita na po natin kung saan ang pinanggagalingan nitong lawyer. Ngayon eto, pakinggan po natin. Eto na mga kababayan, ang aga-aga. Ito ang balita. Nako, mga kababayan ko, yung attorney baliktad, biglang bumaliktad. Matapos nilang sabihin sa kanilang press con na itong si Sonny Trillanes, si Senador Trillanes, dating Senador Trillanes, mga kababayan ko, ay sa kanya daw dumaan yung panuhol sa mga taga-ICC. Ngayon, hindi daw nila sinabi yon at wala daw siyang sinasabing ganon. Sabay bawi, mga sangkay. Ayon kay attorney baliktad. Nako po, mga kababayan So ko. may mali na naman sa script nila. Yun pa naman ang mahalaga mga sangkay, yung consistent yung mga nilalatag mong tawag dito, salaysay. Dahil kapag hindi consistent ang salaysay mo, talo ka na kaagad. So dito mga sangkay, parang binabawi po nila yung kanilang statement laban kay Trillanes. Kaya nga po si Trillanes, sabi ni former Senator Trillanes, itong mga to, hahabulin ko itong mga ito, kakasuhan ko to ng cyber libel. Bakit mga sangkay? Dinamay ba naman ang kanyang pangalan doon?
sabit-sabit na mga kababayan yung mga pinagsasabi nila. Una, yung kung saan dineliver daw yung pera sa Ilocos. Sinasabi niya sa Paway. Dahil doon daw ang bahay ni Pangulong Bongbong. Hindi naman taga Paway. Oh, yan nga po ang problema mga sangkay. Nagka-problema sila dyan kasi hindi nila napag-aralan kung saan talaga yung bahay ni PBBM. 'Di ba? Paway yung nilagay nila doon, mismong bahay daw po ni PBBM. Walang bahay doon si PBBM. So, paano yan? Doon pa lang mga sangkay, alam nyo na mukhang sinasabotahe ang presidente. Nilalagyan po ng dumi. Para ano? Para siyempre makuha nila yung trono. Dahil kapag nadumihan si BBM, magagalit yung tao. Pero, ang problema lang, hindi po na ngayon, wala na pong epekto ngayon no? Mga DDS na lang ang nakikisakay. Tagalawag. Ngayon mga kababayan, eto na. Oo, kahapon, interview naman. Mga kababayan, sinasabi niya na hindi daw nila sinabi sa press con na itong si Senator Trillanes ang dinaanan ng pera na panuhol Biglang natakot, no? sa mga taga-ICC na binibintang nila. Alaka, Attorney Baliktad, ano na nangyari? Mukhang walang pupuntahan yan ipapatawag daw kayo ng NBI. Yun lang. Ipapatawag sila ng NBI. Kasi nga po mga sangkay, ang mahirap po dito, kapag naglalabas sila po ng fake news, yung mga tanim ba, parang si ba yun, yung nauna mga sangkay, madali pong nabubuking kasi yung script nila, hindi tumutugma sa kung ano ang realidad. Bawa, bahay ni BBM, sabi nila, hinatiran daw po nila yung bahay ni BBM sa Paway. Walang bahay doon si BBM. So, paano yan? Paano nila ipapaliwanag yan? Tapos sabi pa nila, lahat ng ito, mga Marines ito, yun pala, 5 na sa mga ito, mga sangkay, hindi naman pala talaga miyembro ng mga kasundaluhan. Tapos, karamihan doon, mga sangkay, ito yung mga taong winalis na ng Marine. Kumbaga, natiwalag sila bilang kasapi, mga sangkay. Bakit? Gumawa daw ng mga kalokohan. Kaya kinahihiya po sila ngayon, mga sangkay, ng mga kasundaluhan. So, mayayari sila dito. Ito pa, mga sangkay, tingnan po ninyo. Grabe na talaga ang nagagawa ng technology ngayon. Kaya, maging mapanuri, maging mapagmatsyag, maging mapagmasid, suriing mabuti ang mga nakikita. Hindi dapat basta-basta maniniwala. Tulad dito. Ayan, mga sangkay. Di ba? Nagkakabukingan na mga sangkay, no? Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.